Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang babapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal
na Israelita upang huliin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin niyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ang taong tapat ay matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon." Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit.
Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmumula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayong katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw ay matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng masama, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos.
Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kamusta po ang inyong linggo? O kamusta ang buhay? Tingnan nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Kahit sa mataman lang, makita nyo. Masaya ba? O nakikita sa aura, lalo na sa mata, punong-puno ng galit. At siya lang ang nagsasalita sa araw na ito. Huwag niyo pong pakinggan yung aking sinasabi. Ang pakinggan ninyo yung mensahe ng poong Jesus Nazareno. Siya lang. Kaya nga sa pambungad, sa umpisa ng Ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig. Makikinig ka lang muna ngayon. Hindi ka pwede magsalita. Bawal. Kasi di ba, pag sabay na nagsasalita, hindi magkakaintindihan. Hindi mo maiintindihan. O ngayon, hayaan mo, tenga lang ang bubuksan mo, hindi bibig. Huwag kang magsasalita. Naku, pipitikin ko yan. Makinig, huwag matutulog. Kamusta po kayo? Ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang nangyayari sa atin? Aware ba kayo sa nangyayari sa paligid? Bakit ang daming galit sa paligid? Bakit ang daming nag-aaway-away sa paligid? Magandang makita po, sa sitwasyon natin ngayon, nasaan ka sa dalawang ito? Ikaw ba ang nangaaway? O ikaw ang inaaway? Nasaan ka dyan? O ano man yan, ini-emote mo, no? Nagdadrama ka dito. Dyan, yung pag-upo mo dyan, nag-emote ka dyan. Bakit? Dahil ba may nakaaway ka? May nangaaway sa'yo? O may inaaway ka? Sino dito ang walang kaaway? O walang umaaway? Sa akin, no? Pag nagmimisa, ang daming basher, no? Minsan may mga comment na, yan, si Father Badong, yan ang pinakamasamang pari dyan sa Quiapo. May mga ganun, may mga may mga nagsisimba kasi hindi naman para makinig lang, no? Para matuto, kundi para kumontra lang ng kumontra. Yan. Pero maganda kasi ngayon, sa sitwasyon natin, laging sumasagot ang poong Jesus Nazareno. Laging nagbibigay ng gabay ang poong Jesus Nazareno kung ano ang dapat nating gawin. Malungkot ang buhay mo. Ano ba ang dahilan? At ano ang dapat mong gawin? Isipin din muna ha. Kasi baka yung hindi pa naman, normal naman na medyo magkatampuhan, na magkagalit-galit, no? Pero yung konteksto na inaanyayahan tayo ng poong Nazarenong pagnilayan, kasi ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Ano? Dito pa lang, uwian na.
Wala na, hindi na tayo makaalis. Ang hirap naman yan. Lord, ang hirap naman yan. Ibigin ko yung kaaway. Ibigin ko yung sanhi ng paghihirap ko. Iibigin ko yung nagpapahirap sa akin. Ang sasagot ng Nazareno, oo. O, kung ayaw mo, edi umalis ka. Kasi ano pa yung purpose ng pagpunta mo dito kung hindi mo rin naman pala pakikinggan ang Nazareno? So, gusto mo ang Nazareno ang makinig sa iyo? Ano ba ang gusto mo? Mamatay na yung kaaway mo? Hindi gagawin ng Nazareno yan. Kasi ang sabi nga niya, minamahal niya, maging yung mga masasama, maging yung mga walang utang na loob. Sabihin mo ba, unfair? Tama ba? Kasi meron din akong ganong feeling. Nararanasan ko din yon. Yung nasasabi natin na, ang hirap naman yan, iibigin, ipapanalangin ang mga umuusig. Patatawarin ko ba? Di ba yung mga tanong natin, no? Ang hirap naman, Lord. Ang hirap. Pero alam nyo, naiintindihan ng Nazareno kapag sinabi mong nahihirapan ka. Kasi on our own, hindi natin talaga kakayanin gawin. Kaya nga, available din yung tulong, yung grasya. Kailangan natin ng grasya ng Diyos para magawa natin itong ang hirap gawin. Mahirap gawin. Yes, ang hirap. Pero hindi imposible. Huwag mong isara na hindi mo kakayanin. Mahihirapan ka, oo. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo makakaya. Kasi ipinakita na yan ni Jesus eh. Diba? Pinasa ng krus, ipinako, pinagbintangan, iniwanan sa ere ng mga kaibigan, wala namang kasalanan, wala namang ginawang masama, pero inapi. Pero pagdating dito, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung ano yung sinabi ni Jesus, siya mismo din ang nagpakita. Ang hirap niyan. At ang hirap din ng pinagdadaanan mo ngayon. Dahil lang sa ibang tao. Kagagawan nila yan. Hindi mo kasalanan. Pero ikaw ang naghihirap. Pero ang sabi ng Nazareno, patawarin mo, ibigin mo, ipagdasal mo. Kaya nga sabi niya, anong sanhi ng pagkakagalit-galit natin? Pera. Utang. Tama ba? Utang. Pera. Hindi ka pa nababayaran. Kailangan mo na, di ba, no? Nung nangihiram sa iyo, ang bilis-bilis mong nagbigay, di ba, no? Pero ngayong nangangailangan ka, ikaw pa ngayon ang masama hanggang sa nagpapalitan na kayo ng masasamang maanghang na salita. Wala, galit na eh. Ang taong galit, parang hayop na. Hindi na nakakapag-isip. Nag-aasal hayop, asal ahas, asal buwaya, asal leon, sakmalan na ng sakmalan. Sabi ng Nazareno, teka lang, easy lang. Kahit pagbali-baliktarin mo yan, walang ilalabas yan. Ano, gusto mo, mamatay na? Patayin na lang. Pag namatay ba yan, mababayaran ka? Sige, noon pa. Sa mga matatanda dito, anong petsa na? Di ba? Anong petsa na? Anong pagkakagalit-galit nyo? Bakit hanggang ngayon dinadala-dala mo pa rin?
Anong pinagawa yan? Lupa, mana. Anong pinagawa yan? Favorite kasi siya eh. Favorite ng nanay, favorite ng tatay. Nung maliit pa yan, di ba, nung maliit pa yan, pero galit na galit ka. Dala-dala mo hanggang ngayon. Matanda ka na, may sarili ka ng pamilya, dala-dala mo pa rin. Ngayon, anong pinag-aawayan? Nag-aaway-away sa walang mga nonsense. Nag-aaway-away. Bakit kayo nag-aaway-away? Kaano-ano ba kayo nung pinag-aawayan nyo? Pinagtatanggol ba kayo? Pero halos kayo ang magpatayan. Ang dami nga, di ba, nag-unfriend na. Kayo-kayo nag-aaway. Tayo-tayo nag-aaway. Hindi po pwede yan. Ha? Pag nag-post, sagot ka rin. Okay lang sana kung sumasagot ka para ipagtanggol eh. Hindi eh, sumasagot ka para makipag-away at yung sagot mo rin naman kasinungalingan. Worth it ba na matapos ang inyong friendship? Worth it ba na matapos ang inyong relationship dahil sa pinag-aawayan ninyo? Ano na? Pero sana po, no? Biruin mo, no? Sa unang pagbasa, o maririnig nyo po, maalala nyo, si Saul, yung galit niya, ang pinanggagalingan, inggit, selos, at yung insecurities na mas magaling na si David sa kanya. At baka kunin ni David yung posisyon niya, yung pagiging hari. Hinahunting niya si David para patayin si David. Pero itong si David, nagkaroon ng pagkakataon. Nasa kanya na lahat ng pagkakataon para gumante, para patayin si Saul. Wala naman siyang ginagawang masama kay Saul. Pero nung mismong pwede nang saksakin, pinalaya niya ang kanyang sarili sa galit. Hindi niya ginawa ng mali, hindi niya pinatay, hindi niya ninais mapatay si Saul. Hindi siya nag-astang hayop kahit na si Saul nag-aastang hayop sa kanya. So don't be like the person na galit sa'yo. Ipupush ka niyan para maging katulad niya, para maging halimaw ka, maging hayop ka sa galit. Huwag mong hayaan. Mas pakinggan mo ang Poong Nazareno na nagsasalita sa iyo ngayon. Alam niya nahihirapan ka. Alam niya ang pinagdaraanan mo. Pero ang gusto pa rin niya, gawin mo, piliin mo, maging tama, maging mabuti. Kahit marami ng tao ang nagpapakasama, mas piliin mong maging mabuti. Hindi lang basta tama, kundi maging mabuti tayo. Tutulungan ka ng Nazareno sa sakit na naidulot sa iyo ng kahit sino man yan. No? Tutulungan ka ng Nazareno. Siya lang. Sa Kanya ka lang makinig, sa Kanya ka lang sumunod. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong pagkamahabagin. Tayo'y manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkahalatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, amang di mabinang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inaakilahan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay ng panakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Pag-akyat niya, basahin ko na. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Buktong na anak, hindi na ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin
magpatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at makinig ng mabuti.